pong ipakilala ang inyong sarili? Okay. Ako si Mrs. Aurora Gianan, ESP teacher and guidance advocate for junior high school. Ma'am, ano-ano po ang iyong pinagdaanan upang maabot mo po ang iyong profesyon? Siyempre, nagsimula ako sa pagiging teacher, teacher 1. Nung una, hindi naman ako nag-aambisyon talaga na ng mas mataas. Okay na ako sa pagiging teacher. Pero nagkaroon ako ng opportunity na maging guidance advocate. Sa tulong na rin ng mga dating guidance dito, so nirekomenda nila ako sa principal para maging guidance. Sa lukuyang profesyon, ano-ano ang iyong kinaharap na suliran? Marami. Kung mga suliranin, actually hindi siguro suliranin, kundi mga challenges na natural lang naman na nararanasan ng isang tao habang siya ay kung gusto niyang umunlad, no, sa buhay o sa kanyang trabaho. Dito sa guidance, syempre, ang siguro ang aking mga suliranin ay marami kasing kompetisyon. Marami ring gusto na dito sa pwesto, dito sa guidance. Pinalad lang ako kasi ako ay may psychology background at na sa tingin ng dating guidance dito na kaya ko namang i-handle yung mga behavioral problems. Kaya siguro ako yung napili nila para pumwesto dito. Ma'am, ito po ba ang iyong ninanais na profesyon? Nung una hindi. Hindi ko lubusang maisip, no, paano ko napunta rito. Ang gusto ko lang talaga ay maging teacher. Tapos, since yung college ko, nung una kasi history major. Paborito ko yung araling panlipunan. Mahilig ako sa history. Naging aktivista pa nga ako. Tapos, habang nag-aaral ako sa kolehiyo, nagkaroon din ako ng interest sa math. So, naging math major ako. Gusto ko maging math teacher. Dahil gusto ko rin yung mga teacher ko. Dito ako nag-aral sa Rojas nung high school. Pero, habang tumatagal sa kolehiyo, nagkaroon ako ng interest sa psychology kasi napakagaling ng teacher namin. Hanggang sa natagpuan ko yung sarili ko na dito ako nararapat. So, nung college ako, ang kinuha ko ay guidance and counseling. Be a psychology, major in guidance and counseling. And then, ako ay pumasok dito sa Rojas bilang teacher. Actually, na-assign din ako sa ibang school, pero nagsabi ako sa division office, sa DepEd na ayoko, gusto ko dito lang ako sa Rojas. So, pinapirma nila ako ng waiver. Sabi ko kahit anong subject na ituro ko, basta dito lang ako sa Rojas. So, yun, kaya ako naging teacher dito and guidance. Pwede po balikan natin yung iyong mga suliranin. Paano niyo po ito na-resolve? Yung mga suliranin ko, sabi ko nga sa iyo, maraming gusto rin dito at meron din silang kakayahan sa guidance. Yung ibang guro dito, meron na mga experience. Pero dahil nga siguro sa tulong din ng ibang teacher or ng ibang guidance, kaya ako nandito sa pwesto ko. Pero sa mga suliranin pagdating sa guidance, katulad ng sa mga estudyante, kaya ko siyang i-handle kasi ako ay may psychology background. Bukod sa pinag-aralan ko, meron akong malasakit sa bata. Yun yung pinaka-importante sa akin. So, iniisip ko na lahat ng estudyante rito anak ko. Sa una, natatakot sila sa akin bilang guidance, pero pag nakausap na nila ako, nag-iiba na yung impression nila sa akin. Ang iyong pagkabata, ano-ano ang iyong pinagdaanan, ilahad. Pinagdaanan saan? Siguro sa pagkabata niyo po. Sa pag-aaral? Okay. Sige. Siguro yung gustong alamin dyan, yung aking karanasan sa kabataan. No? Ako yung bunso sa magkakapatid. Dito kami. So, maagang nawala yung tatay ko. 2 years old pa lang ako.
So, habang lumalaki, nagpapaalaki sa akin, nagpapaaral mga kapatid ko. Although nandiyan yung nanay ko kasi matanda na siya. Nung nag-aaral ako, medyo average lang kasi ako. Hindi naman ako ganun katalino, pero hindi ako bobo. So, sa Celedonio ako nag-elementary. Nung high school ako, dito ako sa Rojas. Medyo rebellious ako. Rebelde, ganyan. Kasi, marami akong hindi matugunan na pangangailangan. So, dahil nga, mga kapatid ko lang yung inaasahan ko, hindi naman ako pwedeng basta na lang mag-demand sa kanila. So, dumating yung point na tinamad ako mag-aral. Sinasabi ko sa mga kapatid ko, ayoko na mag-aral kasi wala akong bagong sapatos. Yun. So, pero sinasabi ko lang yun. Pagdating dito sa eskwelahan, nag-aaral ako mabuti. Dito ko ginagawa yung mga assignment ko. So, nung first year and second year ako, hindi alam ng kuya ko na first honor ako sa klase. Ang alam nila, hindi na ako nag-aaral. Pagdating ng tumaas yung section ko, napunta ako sa mataas na section. Ganun pa rin, marami ako naging problema kasi wala kaming pera, tapos parang lagi akong galit kasi nga nagre-rebelde ako. So yung kuya ko, gumagawa siya ng paraan para matugunan yung pag-aaral ko. Hanggang sa nag-college ako, nag-asawa siya, yung pinaka-sinundan kong kapatid. So, nagalit ako sa kanya kasi hindi pa nga ako tapos mag-aral. Tapos gusto ng pangasawa niya na matuto ko sa buhay, magtinda ako ng halo-halo. Ayoko nga nun. Maarte kasi ako, hindi ako basta-basta pwedeng pagtindahin. Tapos, sabi ko, ayoko na. Tapos sabi ng, pag nakatapos daw, kasi nung unang panahon, kapag nakatapos ka, pag-aaralin mo naman yung mga pamangkin, ganon. So, nung ako, inisip ko kagad, advance ako mag-isip. Sabi ko, pag nakatapos ako, pag-aaralin ko yung mga pamangkin ko. Tapos yung mga pamangkin ko, sasabihin sa mga anak ko, pinag-aral lang yung mama nyo ng papa ko. Susumbatan nila yung mga anak ko. Tapos huminto ako ng pag-aaral. Second year college lang ako, hindi ako nakatapos. Tapos, nung pinausap ako ng kuya ko, sabi ng kuya ko, hindi ako ganun mag-isip, Neng, ganyan. So, nagkaliwanagan kami. Pero nagtrabaho na ako nung bilang photographer ng mga model. Kaya mahilig ako sa picture. So, nung naging photographer ako, nag-asawa naman ako. After mga 2 years, nag-asawa na ako noong 1991. Hindi, 1995, ganyan, 94. Ngayon, nung nag-asawa na ako, dahil bata pa ako nag-asawa, lagi kami nag-aaway mag-asawa. Yun ang mahirap pag nag-asawa ka ng maaga kasi hindi pa kayo mature. So, nung lagi kami nag-aaway mag-asawa, rebelde ako, aktivista ako. So, lumalaban ako sa kanya. Tapos bigla akong nagising, sabi ko, mag-aaral ako ulit. Babalik ako sa pag-aaral para ako yung hihintayin nila, umuwi. So, pag nag-aral ako, makakapagtrabaho ako. Kaya yun yung lagi kong ina-advise sa mga bata, lalo na sa mga babae. Kailangan nakapag-aral kayo para hindi kayo aasa sa asawa nyo. Tapos, nung tapos na ako mag-aral, naisip ko na hindi pala, kaya kami nag-aaway mag-asawa, hindi dahil sa kasalanan ng asawa ko, kundi kasalanan ko. Bakit? Kasi immature ako noon. So, yung pinag-aralan, napakahalaga ng pag-aaral kasi doon ako nag-mature na nagkaroon ako ng kaisipan na tinanggap ko yung pagkakamali ko. At nagkaroon ako ng mas maayos na komunikasyon sa mga tao. So, mas pinagmamalaki ako ng pamilya ko ngayon. So, yun siguro yung aking kabataan. Ano po yung mapapayo sa amin upang marating namin ang iyong kinalalagyan ngayon? Okay. Di ba sabi ko nga sa inyo, naging rebelde ako. Marami akong hindi na kukuha nung bata ako. So, pag nagre-rebelde, dapat hindi mo pinaparusahan yung sarili mo. Di ba may mga kabataan na sinisira nila ang buhay nila. Ako hindi. Pag ako nagagalit, pinapagyaman ko yung sarili ko. Halimbawa, broken ako, mag-aaral ako.
Halimbawa, merong niinsulto sa akin, pagagandahin ko yung sarili ko. Hindi ko pinababayaang bumagsak. Ang pinaka-the best sa akin na pangganti sa kanila ay pagyayamanin ko yung sarili ko. Hindi ko naisip na sirain yung sarili ko, yung buhay ko. Hindi pwede. Kasi mahal ko to eh. So pag mahal mo yung sarili mo, hindi yung sarili mo yung parurusahan mo. Wala kang parurusahan. Kundi mamahalin mo yung tatanggapin mo sila kahit na negatibo, pasasalamatan mo sila. Kasi kung hindi sila naging ganun sa'yo, hindi ka kikilos. So gagawin mo yung motivation. Yung mga challenges, yung mga problems, gagawin mo motivation para maabot mo yung gusto mo, yung pangarap mo. Ang aking natutunan ngayon ay hindi tayo dapat basta susuko-suko lamang at kailangan natin harapin ang ating mga suliranin upang mabot natin ang ating mga pangarap. Para sa akin, ang pag-aaral ngayon ay napakahalaga dahil ito ay nakakapag-advance o nakakapag-ayos ng ating pagkomunikasyon sa mga nakakatakot na at sa mga ibang